Guys! So magandang araw po sa ating lahat, and for today's video ay isi-share ko sa inyo at ipaintindi ko sa inyo kung ano nga ba ang ibig sabihin at kung ano nga ba ang tinatawag na Forest of the Poor. So, for today's video guys, aalamin natin kung ano nga ba ang Forest of the Poor. So ito guys, base sa aking experience, itong Forest of the Poor ay sila yung pinakamahirap sa mahirap. Mas pinakamahirap sa mahirap. So, ano nga ba ang ibig sabihin guys ng pinakamahirap? So, sila yung mga tao, sila yung mga kababayan natin na walang-wala. I mean, sa isang araw ay wala silang makain at kung mayroon man silang kinikita, 250, 350 plus. Ayan guys, sa mahal ng bilihin ngayon guys, ayan po sila ay matatawag natin nga Forest of the Poor. So sino-sino nga ba dito sa atin guys ang mga taong ganyan? Na mayroon po ba tayo dito sa ating mga barangay? Kung mayroon man tayong tinatawag dito nga Forest of the Poor. At sino-sino nga ba guys ang mga nangangailangan ng tulong? Natutuong nangangailangan ng tulong guys. So alam nyo, yung mga tulong na galing barangay, galing lokal, sa ating munisipyo, pinakauna guys, ang pinakaunang tatanggap at para sa kanila talaga yan ay ang mga Forest of the Poor. Then sumusunod lang yung mga poor, di ba? Pero ang nangyari ngayon guys sa ating panahon, kung baga nawawalan na ng karapatan ang mga taong mas dapat tulungan. Alam nyo guys, dito sa atin, lalong-lalo na po yung mga nagtatrabaho sa ating mga barangay. So, alam nyo naman kung sino-sino talaga ang totoong nangangailangan ng tulong. Dapat magiging tapat naman tayo sa ating sariling kapwa. Na wag porket kakilala natin, kaibigan natin, ay sila na lang po yung pagbibigyan natin ng ipapaalam natin, oh ganito, may tulong. Sila lang po yung ililista natin kapag mayroong mga tulong na ibababa ang ating punong barangay or ang ating mga lokal na pamahalaan sa ating galing sa ating DSWD, di ba? Kung sino lang po yung mas malapit doon, so sila yung mas nakakaunang pagbibigyan ng priority. Mali yun guys. Kung kayo tapat kayo nga nagserbisyo sa barangay, at tapat kayo nga tumutulong sa kapwa, unahin nyo, kamag-anak nyo man yan o hindi, unahin nyo ang talagang nangangailangan ng tulong. Lalo na kapag alam nyo na ang kamag-anak nyo naman, or kaibigan nyo naman, ay mas nakakaangat doon sa sinasabing Forest of the Poor. So, ayun lang po guys. Alam nyo po, ako guys, papayag po ako na gano'n ang mangyayari. Natanggalin ako sa Forest of the Poor. Alam mo, ako mapalakad. Yung asawa ko, magse-senior citizen na yan. So, syempre, hindi na yan tatanggapin ng trabaho sa mga susunod na taon. Hindi ako kasali sa purpose. But as of now, hindi ko naman masasabi na Forest of the Poor dahil may kinakain naman ako araw-araw. Pero isa lang po yung masasabi ko guys. Kapag sinabing sinasala or pinipili, dapat utuhanin guys sa ating mga pangalaga sa ating barangay, di ba? Dapat alam nyo. Alam nyo ang ibig sabihin ng sinasala. Ano nga ba ang ibig sabihin ng sinasala? So kapag sinasala, yung mga sasalain nyo yan. Parang bigas yun, tatanggalan nyo ng dumi hanggang wala na talaga, hanggang yung matitira, yung pinakaano na. Ayun ang ibig sabihin ng sinasala eh. Alam nyo ba, sinasala ba ang tawag doon sa makikita mo doon sa barangay, yung mga kapwa-tao mo? Oh, nagmamay-ari ng isang share. Alam nyo ba yung share? Nagpapautang ng pera. Oh, may mga tindahan na malalaki, may malalaking bahay, may paupahan. Oh, mali pa rin yun. Dapat, alam natin sa sarili natin yun.
hindi na dapat tayo nakisali sa mga ganyan na para lang naman talaga yan sa mga forest of the poor. Bakit kailangan pa nating makisali? Alam naman natin sa sarili natin nakakakain tayo araw-araw. Pero bakit kailangan pa nating makisali? Sa mga maliitang bigas lang yan. Bigay nyo na guys, sa pinaka-nangangailangan. Ang pinaka-point ko talaga ay yung magiging patas. Or di kaya, mas uunahin talaga yung mas pinakamahirap. So, forest of the poor, ayun na yun.